first off mga bossing, nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng SMNI kasi binigyan nila tayo ng opportunity para ano niyo ma-voice out natin kung ano yung mga saloobin talaga ng mga Pilipino. And marami ngayon ang mga nagre-react patungkol dito sa ating interview. O bakit ba natin in-interview si Mayor Isko Moreno? Oo, kasi gusto natin malaman, gusto natin na marinig ng mga Pilipino kung ano ba yung kanyang posisyon sa lahat ng mga nangyayaring issue dito sa bayan natin. Oo, and syempre isa na din yung gusto nating malaman kasi nakikita natin na napakaganda rin ang kanyang response sa kung papaano labanan or papaano iraos yung pang-araw-araw at yung mga constituents niya patungkol dito sa nangyayaring mga pagsubok na nararanasan natin, and hopefully yung ibang mga LGUs ay makakuha ng magandang ehemplo or makakuha ng magandang mensahe mula dito sa ating mga pag-uusapan sa interview na ito. So of course, alam nyo naman na kaming mga badateros, particularly ako, si Coach Oli, si Banat Bay, si Master Judea, we rooted for Mayor Isko nung siya ay tumatakbo bilang presidente sa Pilipinas. Sinunod namin si Pangulong Duterte hindi namin sinunod kung sino-sino man. Sinunod namin si Pangulong Duterte nung sinabi ni Pangulong Duterte ayaw kay Bongbong. Kasi ako, Ilocano ako, sila Banat Bay, Ilocano yan. So, nakikita rin naman natin na alyado ng mga Duterte si Pangulong Marcos ngayon, noon. Syempre, mas mas naniniwala kami kay Pangulong Duterte. Kaya nung sinabi niya na itong mamang ito, personal na kinausap niya kami, personal na tinanong namin sa kanya kung sino ang susuportahan niya. Wala siyang sinabi kung sino ang kanyang susuportahan. Kasi hindi daw niya susuportahan talaga ito si Bongbong, pero susuportahan niya yung kanyang anak. Kaya namili kami nung nakikita namin from the lineup, hindi naman pwede si Lenny. Pass tayo kay Lacson, pass tayo kay Pacquiao. So aside from BBM, Lenny Robredo at saka dito kay Isko, kung i-eliminate natin si Isko, wala na tayong choice. Kung hindi, dun tayo kay Mayor Isko. Unang-una sa lahat, alam naman natin na sa loob ng 3 taon na pagiging mayor niya, napakalaki naman ng kanyang nagawa dyan sa Maynila. So, napakagaling niya na mayor. And alam natin, sabi nga namin, syempre nakilala namin siya bilang mayor ng Maynila. Nakita namin yung mga nagawa niya sa Maynila. So, sabi namin, and sinasabi rin naman niya na ang kanyang leadership model Duterte. So gusto rin naman natin ng continuity, kaya siya yung napili ng Banateros noon na ikampanya para maging presidente. Habang karamihan ng mga Duterte supporters ay nag-lean towards kung sino yung presidente ni VP Sara na nagkakaletse-letse ang bayang Pilipinas dahil mismo sa tao na yon. Pinili natin si Isko dahil nakita natin, nagbe-base naman tayo sa resibo nakita naman natin na sa loob ng 3 taon, lahat ng mga previous administrations dyan sa Maynila hindi nagawa, inagawa niya sa loob ng 3 taon. So, naging positibo si Isko sa atin, and since wala na tayong ibang choice, nakita natin na other than Bongbong Marcos, si Isko yung para sa amin ay strong contender or pwedeng magdala ng maganda na resulta sa Pilipinas. So dito naman sa Vox Populi, alam nyo naman, kaming mga Banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan, inimbita namin, lahat naman iniimbita namin dyan. And lahat naman, ina-accord namin ng respect. Kasi syempre, hindi naman yan naming vlog. Ang vlog namin, personal na opinion namin. But since Vox Populi yan, yung boses ng taong bayan, yung ating i-echo dyan. And nakita naman natin na inimbita naman natin lahat. Lahat naman kay pro-DDS, anti-Marcos, pro-Marcos, inimbita natin dyan. And nakita namin yung naging magandang resulta noong nakaraang pag-iimbita namin kay Toby Chanco. Nakita namin na kahit na siya ay pro-administration, kahit na siya ay pro-Marcos, at siya ay binabatikos niya yung pinsan ni Marcos na si Martin Romualdez, igines namin siya dyan para marinig natin kung ano ba yung opinion ng isang pro-Marcos na nasa gobyerno politiko. Makita natin yung ibang anggulo kasi syempre tayo mga Duterte supporters, nakikinig tayo sa isa't isa, iisa opinion natin, may traction yung ating mga vlogs, mga content, dahil nga pare-parehas tayo ng naririnig. And maganda rin na paminsan-minsan nakakarinig din tayo ng ibang opinion. It's either tayo yung makumbinsi niya or siya yung makumbinsi natin. Pero maganda na makita natin yung anggulo, yung kung ano ba yung mga nakikita niya. Kung ano ba yung mga baka may mga nakikita siya na hindi natin nakikita, di ba? So kaya yun ang ginawa natin. So we invited Mayor Isko unang-una sa lahat para ma-interview siya patungkol sa mga ginagawa sa Maynila. And of course, nandoon na din yung other side ng gusto nating malaman ano ba talaga ang politika ni Mayor Isko dahil rumored si Mayor Isko na bumaliktad na. And dito sa sa Vox Populi episode na ito, mga bossing,
kayo ang magdidesisyon since nagso-show ang Banateros para may mapanood kayo at kung ano yung ma-pick up nyo doon sa show natin, kung ano man yung makita nyong resulta, yun yung mga pag-uusapan sa social media sa mga susunod na panahon. So nag-trending ito mga bossing, itong interview natin kay Mayor Isko at marami dito ang nadismaya, may mga ilang natuwa, nadismaya dito ang mga Duterte supporters, tuwang-tuwa ang mga Marcos loyalista. So ang sinabi nila is sumabog ito sa muka ng mga Banateros at hindi daw natin, yung atin daw naratibo ay hindi kinagat ni Mayor Isko. Which, to tell you frankly, walang ganung usapan. Walang usapan na Mayor Isko, ipapasok namin yung politika namin. Oo, at gusto namin baguhin yung naratibo mo. Walang ganun. Nagsimula itong interview na ito, nagtanong kami kung lahat ba pwedeng pag-usapan. Alam ni Mayor Isko kung ano ang politika namin at hindi kami sigurado kung anong politika ni Mayor Isko. So kaya namin to ginawa itong interview na ito para malaman natin pare-pareho kung ano ba ang politika, ano ba ang stand ni Mayor Isko. Ano ba ang kanyang stand patungkol sa maingay na corruption ngayon sa bayang Pilipinas. And aside from that, we picked his brain in terms of ano ba yung mga ginagawa niya sa Maynila and applicable ba ito sa ibang mga syudad sa buong Pilipinas. Yun talaga ang target natin. But then again, dahil nga karamihan ng mga nanonood dito sa Vox Populi ay Duterte leaning ang kanilang politika, dahil nga Vox Populi, nagbe-base din tayo sa mga comment ng mga nanonood, itinatanong na rin natin kung ano yung mga itinatanong ng mga manonood. Ngayon, nadismaya ba kami? Nadisappoint ba kami? Ako personally, nadisappoint ako. Nadisappoint ako kay Mayor Isko Moreno in a way na, or in the sense na I thought si Mayor Isko is a politician na hindi selfish. Kasi ako, sabi nga niya, inamin naman niya dito sa interview na ito na ako kasi ang tinitingnan ko lang Maynila. Mayor ako ng Maynila. So inaasahan ako ng mga taga Maynila na magtrabaho sa Maynila. So basta okay ang Maynila, kahit anong gawin ko, kahit na manghimod ako, basta okay ang Maynila. In essence, maganda 'yun para sa Maynila. Oo, pero hindi ba parang selfish siya, di ba? Parang selfish siya. Kasi katulad ako, ilalagay ko sa sarili ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, umamin ito ng mixed na reaksyon. Maraming mga natuwa sa kabilang kampo, may mga na-disappoint dito sa kampo na to, at merong mga supporters niya na na-disappoint talaga sa kanya doon sa mga narinig. Kasi marami namang supporters ko na hindi lang taga Maynila. Probably if I am from Manila, magiging proud ako sa stand ng aking mayor. Kasi wala akong parang ang priority ko is yung mga constituents ko. So kung parang ang lumalabas kasi is sisip-sip ako o magpapapogi ako sa mga constituents ko. Ngayon, kung ang politika ng buong Pilipinas, wala akong pakialam dyan. Labas ako dyan, basta focus ako dito sa aking syudad. So, hindi naman ako tatakbo. Yun yung mga doon, yung mga sinabi niya. Hindi naman ako tatakbo sa national position. Therefore, hindi ko na kailangang magpapogi sa buong Pilipinas. Basta importante, maganda ang serbisyo ko sa Maynila, doon na lang ako dahil tatakbo ko sa susunod pero mayor pa rin at tatapusin ko yung aking 3 termino bilang mayor. So, kung meron man akong dapat na i-please dito, hindi yung mga taga Visayas, taga Mindanao, hindi yung mga taga Cebu. Ang kailangan kong i-please yung aking mga constituents, which is Manila. Naiintindihan natin yan, mga bossing. Pero dito ngayon papasok yung iyong pagiging Pilipino at yung iyong pagiging makabayan. Kasi hindi ko sinasabing hindi makabayan si Isko, pero para sa akin, naging selfish siya. Why? Kasi ganito, Manila, nakafocus ang gobyerno sa Manila. Siya rin na nagsabi na mayroon 3 syudad na nakafocus ang gobyerno. So dahil ba ikaw ay nakakakuha ng ginhawa mula rito sa magnanakaw na ito, di ba? I would say, parehas pa rin ang aking stand. Kahit na narinig ko yung mga pinagsasabi ni Isko dyan, parehas pa din ang aking stand. Hindi mo mababali ang aking paniniwala na ang magnanakaw sa bayang Pilipinas, walang iba kundi si Marcos Romualdez, itong si Sandro Marcos at ito si Saldico at yung mga congressman na yan. Yan, yung mga magnanakaw sa Pilipinas. So ngayon, kung ako, isang mayor, bumabagsak sa akin lahat ng biyaya, pero alam ko sa sarili ko na yung ibang lugar sa Pilipinas ay hindi naman nabibiyayaan ng ganito. Magiging masaya ba ako? Ako bilang isang mayor ng isang syudad na natutulungan, magiging masaya ako para sa aking mga nasasakupan. Pero hanggang doon na lang ba yun? Siyempre, hindi ba? Siyempre, kahit naman na pagsiservisyohan ko yung mga nasasakupan ko, iisipin ko pa rin yung kapwa ko.
importante yung pakikipagkapwa-tao o importante pa rin na yung kapitbahay mo okay ba. Kasi alam nyo, ito yung gustong-gusto ko kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ito yung ngayon lagi kong sinasabi na ang Kingdom of Jesus Christ, mga bossing, well off sila. Ang Kingdom of Jesus Christ, masagana sila. Ang Kingdom of Jesus Christ, self-supporting sila. Sabi nga, meron nga silang ekonomiya na kahit na maghirap ang Pilipinas at huminto, magsara ang Pilipinas, kaya nilang kumain ng 3 taon dire-diretso dahil maalwan ang kanilang buhay, self-sufficient sila. Kaya nilang mabuhay ng marangya. So ganito, ang KOJC, okay sila, maayos sila, magaan ang kanilang buhay. Pero naisip nila, paglabas ng kanilang tahanan, nakita nila yung paghihirap ng mga Pilipino, nakita nila mataas ang bukod sa poverty rate, nakita nila madumi yung paligid nila, malinis yung bahay nila, pero yung labas ng bahay nila marumi, may insurhensya, merong krimen na mga nagaganap. So, ang Kingdom of Jesus Christ gumawa ng sarili nilang inisyatibo para i-share yung kanilang wealth. Kasi nga, on their own, okay na sila pero hindi sila naging makasarili. Ang ginawa nila, yung kanilang wealth, yung kanilang ginhawa, yung kanilang yaman ay isinare nila sa kapwa nila. Nagsimula sila dyan sa Davao. Yung Davao Airport, nakakahiya nga naman, property natin, nasa tabi ng airport, tapos yung airport, ang dumi-dumi. So anong ginawa nila? Beautify nila yung airport, nilagyan nila ng mga halaman, libre yon, sagot nila yon. Pati yung mga pagsasaayos ng mga comfort rooms dyan, initiative nila yon, inayos nila yon. Ganun din ang nangyayari ngayon dyan sa Pasig City Jail. Yung paligid ng Pasig City Jail, mayat-maya or hindi man mayat-maya, pero madalas na nililinis yan ng mga taga KOJC. Dahil nga nandiyan si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ngayon. Pwede naman nang manahimik na lang siya dyan, kung ano na lang yung niya dyan, kung ano na lang yung environment niya, yun na. Pero sabi niya, hindi, kawawa yung mga preso dito. Kaya ako nilagay ng Diyos dito para makita ko siguro yung sitwasyon ng ating mga preso. Hindi ayos yung mga kinakain nila, siksikan sila. So ang ginawa ni Pastor, kasama nung kanyang mga tagasunod, naglilinis sila dyan, pinaayos nila yung mga Poso Negro, yung mga CR dyan, pinatiles nila, nilagyan nila ng bidet, yung mga selda ng mga preso dyan, kahit papaano, nag-donate sila ng mga malalaking ventilador kasi sobrang init talaga, lalong-lalo na ngayon. So, and maano mo 'yon doon sa mga manifesto ng mga preso doon na simula daw nung dumating si Pastor Apollo Kibuloy doon, kahit papaano yung pagkain nila umayos na kasi even yung pagkain nila diyan na naayos ni Pastor Apollo Kibuloy. So, pwede namang isipin na lang niya yung sarili niya. Ang Kingdom of Jesus Christ, pwede namang isipin mo na lang ang sarili mo, pero hindi. Kasi it's your moral obligation na kung maayos ang iyong nasasakupan, tumulong ka pa rin sa kapwa mo, or yung welfare ng kapwa mo i-prioritize mo pa din, or at least man lang kahit na papaano i-share mo yung tulong sa kanila kung ano man yung meron ka, di ba? Halimbawa ako. So, ganun ang ginagawa ni Pastor. Tumulong siya sa insurhensya. Tumulong siya para maubos ang mga NPA sa Davao. Hindi lang sa Davao, nung naging presidente si Pangulong Duterte, gumastos din siya ng sarili niyang pera para maging aware yung mga magulang ng recruitment process. Ganito, itinayo niya yung show ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy na nag-e-expose sa mga komunista, paano sila nagre-recruit sa mga sa mga estudyante. So dahil doon naging maalam yung ating mga magulang na i-prepare nila yung mga anak nila pag nagpunta sa mga universities na hindi dapat ma-recruit ng mga NPA. So si Pastor Apollo Kibuloy, ginawa yan. May beautification program siya. Nagtatanim siya ng puno para sa buong Pilipinas. Siya nagtatanim sa Davao lang? Hindi, nagtatanim siya sa buong Pilipinas. Kasi nga, ang gusto ni Pastor, malinis yung kanyang KOJC, gusto niya buong Pilipinas maging ganun din. Kaya nga nung tumakbo siya ng senador, yun yung isa sa mga advokasya niya na i-beautify yung Pilipinas, linisin ang Pilipinas. At somehow, pag naging maayos ang Pilipinas, maging mabango Pilipinas, naging malinis ang Pilipinas, makapag-attract yan ng marami pang mga turista. Aside from that, meron silang mga foundation na tumutulong sa mga kabataan magpaaral, may mga foundation sila na nagpapakain, may mga foundation sila na nagbibigay ng ayuda. So pwede namang sarilinin ng KOJC yung kanilang wealth dahil okay naman sila, maayos na leader naman si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang nasasakupan, pero sabi niya hindi tama na tayo lang yung nagtatamasa ng biyaya galing sa langit. Kailangan yung buong Pilipinas, kaya gawin natin ang lahat para makatulong tayo sa kapwa natin. So ako ganun din. Ako naman, okay naman ako. Nakakakain naman ako ng maayos. Mayroon naman akong pambili ng gamit. May panggasolina naman ako na bagamat nararamdaman ko din na sobrang mahal pero afford ko. Pero kumbaga, yung effect nitong paghihirap ng bayang Pilipinas hindi talaga
full on na nararamdaman ko. Hindi ako naghihikahos, hindi ako gutom na gutom, hindi ako salat. Nakakaluwag naman ako. Pero bakit ginagawa ko pa rin ito? Okay naman ako eh. Okay naman ang pamilya ko, napapaaral ko naman yung mga anak ko. Pero bakit nagsasalita pa din ako? Bakit nag-ano pa rin ako? Nagagalit pa rin ako sa gobyerno? Hindi na ako nagsasalita para sa sarili ko. Nagsasalita na ako para doon sa mga tao na apektado nitong paghihirap ng bayang Pilipinas dahil sa mga magnanakaw at kurakot sa Pilipinas, mga bossing. So hindi ako pabor doon sa sinasabi niya na basta ang importante sa akin okay ang Maynila, wala na akong pakialam sa mga issues ng bansa. Maling-mali po yun. Unang-una sa lahat, tumakbo ka bilang presidente noon. Nung tumakbo ka bilang presidente, ang dami-dami mong plano para sa bayang Pilipinas noon. Ano na nangyari doon? Kasi naniniwala ako, tama lang din pala na hindi ka nanalo. Bakit? Kasi ginagawa mo lang pala yun, nagpaplano ka lang pala para sa bayang Pilipinas noon dahil gusto mong manalo gusto mong iboto ka ng bayang Pilipinas. So kung nanalo ka bilang presidente, meron ka ring tendency na maging katulad ka ni Bongbong. O kasi yung advokasya mo pala, depende sa magiging resulta ng eleksyon. Kasi dahil hindi ka na nanalo ng eleksyon, itinigil mo na din yung pagmamahal mo sa bayang Pilipinas, ganun ba yun? At nag-focus ka na lang sa Maynila. Bakit? Ang Maynila ba wala sa Pilipinas? Hindi ba? So, naiintindihan ko yung sinasabi niya, wala tayong masasabi kay Mayor Isko pagdating sa pagiging mayor niya ng Maynila. Wala tayong masasabi doon. Pero, yung pagiging makabayan niya, yun yung in question dito. At nagpapasalamat tayo sa Vox Populi kasi nalaman ng maraming Pilipino, marami ang nakapanood nitong show na ito, nakita nila kung ano bang klase ng politiko si Mayor Isko. At masasabi ko na sa mga narinig ko sa kanya dito, kaibigan natin yan siya, hindi magbabago yun. Pero yung opinion niya hindi magbabago at yung opinion ko hindi magbabago. Pwede siyang magkaroon ng opinion sa akin, irerespeto ko yun, pero ito ang opinion ko sa kanya. Hindi na talaga siya pwedeng maging senador, maging vice presidente o maging presidente dahil ganito pala ang politika niya, makasarili siya. Oo. Makasarili pala talaga siya kasi yun nga yung perfect example eh. Ako hindi naman ako hirap na hirap sa buhay pero bakit nagsasalita ako patungkol sa mga kahirapan ng mga Pilipino natin? Bakit even na voice out ko yung paghihirap ng mga Pilipino natin? Pwede ko namang, bahala kayo sa buhay nyo. Basta importante, busog ako. Hindi ba? Busog yung pamilya ko. Bahala kayo sa buhay nyo. Kasi kung ganun lahat ng Pilipino, kung ganyan ang lahat ng Pilipino, wala talagang mangyayari. Na magbubulag-bulagan ka kahit na nakikita mo na palpak na yung ginagawa niya dahil busog ka, dahil pinapalamon ka niya, dahil binibigyan ka niya ng mga kung ano-ano, magbubulag-bulagan ka na. So ibig sabihin, napakalaki ng tendency na si Mayor Isko mayroong katapat na ayuda, may katapat na programa, may katapat na pera kasi nga he is willing to just turn a blind eye just for his city to feel better and wala na siyang pakialam sa mga nasa paligid niya. Yun yung part na ikinasasama ng loob natin. Now, naging successful ba itong show na ito? Para sa akin naging successful ito because bilang politiko nakilala natin si Isko and pangalawa, naipakita ng SMNI, naipakita ng Vox Populi na tayo bagamat bias tayo, meron tayong bias sa politika natin, pwede tayong mag-imbita ng mga tao na meron ding sariling politika na kaya nilang maglabas ng kanilang saloobin dito nang hindi sila binabastos. Tao natin sila na inimbita, tao sila na humarap dito. At syempre kung ano yung opinion nila yun. And klaro tayo doon na yung opinion ni Mayor Isko dito ay hindi ganun ang opinion natin at hindi natin sinasang-ayunan nun. Dahil pag tama palakpakan, pag mali banatan, si Mayor Isko, bagamat kaibigan natin, bagamat maayos ang ating relasyon sa kanya, bagamat nagre-respetuhan tayo, ay re-reactionan natin according doon sa ating pagkakaintindi yung kanyang mga pinagsasabi dito. And makikita nyo talaga dito sa show na ito, nakikita nyo talaga yung negative na comment ng mga tao. Makikita nyo rin yung mga vlog ngayon ng kabilang kampo na parang sinasabi nila na napahiya ang Banateros dahil hindi namin naipasok kay Mayor Isko yung politika namin. Na hindi naakala namin DDS si Isko pero hindi pala. Hindi naman talaga DDS si Isko eh. Hindi naman talaga siya DDS, hindi naman talaga yan, Aksyon Demokratiko, independent yan eh. Kaya lang makikita talaga natin na sip-sip si Isko. Yun lang talaga yung natin, yun lang. For the lack of better term, yun talaga yun. Na si Isko, walang loyalty kahit kanino. Na si Isko, ang loyalty niya nasa Maynila lang. At dahil nasa Maynila yung loyalty niya, good job sa kanya, maganda yung nangyayari sa Maynila, pero kiss Asya.
na si Isko ay huhimod, tumbong sa kung sino yung nasa kapangyarihan para lang, inamin naman niya yun, hihimurin ko lahat ng hihimurin ko para maging maayos ang aking Pilipinas. Kaya lang, dito sumablay si Mayor Isko doon sa nung sinabi niya na BBM is doing a good job. Kasi pag sinabi mo na BBM is doing a good job, probably in Manila, in Quezon City, and other cities, San Juan that he's helping, maybe he's doing a good job there. But in general, is he doing a good job? Sana sinabi mo na si Pangulong Marcos is doing a good job in Manila. He's giving us what we need. So he's doing a good job. Now, is he doing a good job in general sa buong Pilipinas? That I do not know. I'm only speaking for my city. Pero yung sinabi mo na he's doing a good job sa kanyang laban sa corruption, he's doing a good job sa kanyang pagsik ng accountability. Majority nga ng mga Pilipino siya yung sinasabing sangkot Ngayon sinasabi mo na he's innocent until proven guilty. Paano nga natin mapoprove na guilty? Meron ngang mga impeachment na i-file sa kanya sa Congress, dinismiss nga ng Kongreso. Hindi ba? So paano natin mapoprove na guilty? Samantalang tayo na mga nagsasalita against sa mga masasamang nangyayari sa gobyerno, pinakukulong nila. So alam mo yun yung gusto kong sabihin na he may be speaking for Manila, pero yung sabihin mo na he's doing a good job, it's as if ina-undermine mo yung nararamdaman na paghihirap ng milyong-milyong Pilipino, because 70% ng Pilipino mahirap. 70% ng Pilipino apektado nitong nangyayaring mga problemang ito. And then you're gonna say na he's doing a good job. 170 pesos, 150 pesos ang presyo ng diesel. Nagmahal ang presyo ng ganito, nagmahal ang presyo ng ganyan. So hindi mo ba pwedeng sabihin na he's doing a good job in Manila, pero in terms of economy, bagsak talagang ekonomiya natin. In terms of yung address nila nitong issue na ito, bagsak ang grado niya sa akin. But then again, dito sa Maynila, maganda ang ginagawa niya. I hope na sa lahat ng mga syudad sa buong Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo, I hope na maganda ganito yung klase ng pagbibigay niya ng tulong. Because again, kung ganyan yung klase ng pagbibigay niya ng tulong, wala naman magrereklamo O hindi ba? So yun lang yung mga nakita natin dito na hindi maganda. And of course, si SMNI, naipakita natin dito na si SMNI patas siya. Na kahit na supporter or talagang sinusuportahan nila si Pangulong Duterte, ang SMNI is welcoming opinions from yung opposition. Na hindi tayo bastos dito, na anyone, even Trillanes, Ontiveros, pwedeng magpunta rito para sabihin kung ano yung politika nila. Basta willing silang sumagot doon sa mga tanong natin. Kasi grabe yung mga tanong namin kay Isko dito. Meron lang talaga siyang opinion, at yung opinion niya nakabase talaga doon sa Maynila. Kaya alam ko na he's trying to be safe, he's trying to yung ayaw niyang ma-offend yung government na tumutulong sa kanya. Naiintindihan naman natin yun. Pero ayun nga, nakita ng mga Pilipino dito na hindi taga Maynila kung anong klaseng politiko si Mayor Isko Moreno. Magaling siyang mayor ng Maynila, no doubt, 100%. Lahat ng mga programa niya, the way he's addressing yung issues ng syudad niya, wala, taas ang kamay natin, dalawang kamay, magaling siya. Pero bilang isang Pilipino, bilang isang nag-aspire na presidente na maglilid sa buong Pilipinas, nakita natin kung anong klaseng tao si Mayor Isko. Kaya ngayon mga bossing, itong SMNI, naging maganda itong naipakita ng Banateros yung pagiging professional natin. Kasi hindi dito sa mga vlog natin, banat, mura, batikos dito, batikos diyan, awayin natin kung sino-sino. Pero pagdating natin doon sa Vox Populi, pagdating natin sa SMNI, kaming mga Banateros, nagbibigay kami ng respeto doon sa mga guest namin. Kaya nga, wag matakot. Yun nga yung sinasabi ko wag matakot yung mga iba ang opinion sa amin, kasi hindi kami bastos, hindi kami on the spot on live TV nabababuyin ka namin. Bagamat magkaiba tayo ng politika, hindi ganun ang SMNI at hindi ganun ang instruction ng SMNI sa amin. Ang instruction ng SMNI sa atin, i-voice out nyo kung ano yung opinion ng mga kababayan natin. Hindi kayo dito dapat magbibigay ng mga opinion ninyo. Magbibigay kayo ng mga opinion ninyo sa mga vlogs ninyo, pero dito sa SMNI, kailangan kung sino yung guest, yung opinion ng guest, yun yung iparinig natin sa tao, at yung mga taong nanonood, sila na ang bahalang humusga. May mga mangilan-ngilan tayong mga opinion. Actually, yung opinion natin is in a form of asking questions. Parehas ba tayo ng opinion? Para sa akin, magnanakaw si Bongbong Marcos. Para sa iyo, ano ba si Bongbong Marcos? Sinabi niya, para sa akin ganito, ganyan. Sure ka? Kasi ganito, ganyan so sasagutin niya ulit. Hindi natin yung parang, hindi. Yung naniniwala sa iyo. Balimbing ka. Sinungaling ka. Hindi natin para ganunin yung ating guest. Kasi ang SMNI, yan nga yung sinasabi natin, magalang yan, marespeto.
patas ang SMNI na hindi katulad ng ibang mainstream media. Sabi ko nga sa inyo, hinahamon ko yung ibang mga mainstream media na imbitahin ninyo yung mga Duterte aligned supporters, Duterte aligned vloggers katulad namin, Banateros. Imbitahin nyo kami diyan. Tapos interviewin nyo kami. Tanungin nyo rin kami bakit ganito ang posisyon namin, bakit kami DDS, bakit ganito ang posisyon namin, bakit gusto namin si Duterte over Marcos. Pwede naman yun. Kaya lang, gano'n naman ng mainstream media, di ba? Ang mga iniimbita rin nila, kung di mo puros mga makabayan, komunista, mga kalaban ni Inday Sara, ang mga balita nila puros negative kay Inday Sara. O dito sa SMNI, makikita ninyo, noong inilabas itong Vox Populi, yung putol-putol ng Vox Populi, yung mga upload ng Vox Populi, walang mga pinagtatanggal. Kompleto in-upload itong video na ito, walang labis, walang kulang, walang chinap-chap. Kung ano yung sinabi nung guest, yun mismo yung ipinakikita natin. Hindi katulad sa ibang mainstream media na chinachap-chap na. Minsan, ang ganda-ganda naman ng sinasabi, naghahanap ka ng pangit na sasabihin, tas yun lang yung ilalabas mo sa sa balita mo. O dito, buong-buo, 2 oras na kung ano yung tinanong namin, sumabog man sa mukha namin yun o hindi, gusto man namin yung sagot niya o hindi, naipakita natin dito na patas ang SMNI kung ano ang totoong balita, kung ano yung totoong sinabi, yun mismo, walang labis, walang kulang, yun mismo yung inilalabas natin. Diba? So disappointed ba ako kay Isko? Oo, sobrang disappointed ako. Kasi hindi naman ako taga Maynila, 'di ba? Ako'y taga ibang syudad naman, nakakainggit sa Maynila kasi natutulungan ng Maynila, magaling ang mayor nila. Parang Davao din. Isa pang magandang halimbawa, mga bossing, na ang isang syudad hindi mo kailangang sumipsip sa presidente. Bakit? May sarili naman kayong yaman, may sarili kayong pondo. Ang pondo nyo naman, bagamat may nanggagaling sa national, meron naman kayong sariling pondo. Mayaman naman ang Maynila bakit ang Davao City? Ang layo-layo sa Metro Manila. Pero nagsasalita yung mayor nila against sa corruption. Bakit? Kasi ang mga taga Davao, bagamat marangya, masarap ang buhay nila sa Davao, Pilipino sila Pilipino pa rin sila. Bakit yung mga taga Maynila, hindi ba Pilipino yan? Di ba Pilipino yan? So, yung mga taga Maynila ba, hindi ba nila presidente si Bongbong Marcos? Di ba presidente nila yan? So, okay lang naman siguro yung mga taga Maynila, bagamat na sila ay masarap ang kanilang tulong na nakukuha nila, in general, bilang leader ng Pilipinas, pwede silang magsalita sa presidente na, salamat sa tulong na binibigay mo sa amin, pero sana lahat natutulungan mo. Natutulungan mo ba lahat? O ito bang binibigay mo sa amin, hindi nyo ninakaw? Bakit yung flood control ninakaw ninyo? Bakit yung ganito ninakaw ninyo? Bakit yung mga mahal na bilihin hindi nyo ma-address? Hindi ba pwede pa rin naman kayo magsalita kahit na ang ganda-ganda ng ginagawa ng gobyerno sa inyo? Kasi karapatan natin yun ang Davao City, galit ang gobyerno sa Davao City dahil taga dyan ng mga Duterte. Inaalipusta ang mga taga Davao. Minamaliit ang mga achievements ng Davao. Pero nakita mo yung Davao City, nakita mo yung mga tao sa Davao, di ba? Nagsasalita sila para dito sa mga kapalpakan ng gobyerno. Kaya naman ng Davao City yung sarili nila. Marami rin naman silang mga proyekto. Yung peace and order nila, in fairness, mas matahimik sa kanila kaysa sa Maynila. Huwag niyong sasabihin na mas magulo ang Maynila. Hindi, mas marami, mas malaki ang nasasakupan ng Davao City. At di hamak na mas magulo ang Davao City. Bakit? Kasi dito sa Maynila, marami lang mga kriminal, masasamang loob. Sa Davao City, may mga terorista pa, may mga komunista pa, may Abu Sayyaf pa, may ISIS pa. I mean, lahat yan, yung city nila, sinishield nila para hindi makapasok yung mga yan. So I would say na mas mahirap i-manage ang Davao City. Pero dahil nga maayos ang leader ng Davao City, parang leader din ng Maynila na maayos. Maganda yung Maynila and maganda yung Davao City. Pwede na lang bang manahimik yung mga syudad na malalakas, magaganda dahil maayos ang kanilang posisyon sa buhay? Hindi. Bilang isang Pilipino, it's your moral obligation na kapag may nakikita kang mali, sitahin mo. Mayaman ka, bilyonaryo ka, pag may nakita kang inaapi na kapwa mo Pilipino, dapat nagsasalita ka. So, ipasok nyo na naman sa China. Yes, yung mga Chinese na yan na inaalipusta yung mga kababayan natin dyan sa South China Sea na yan, galit tayo sa ginagawa nila sa mga kababayan natin dyan. Dahil kalahi natin yan Ako bilang Pilipino, nakikita ko yung kapwa kong gutom na gutom. Awang-awa ko, kaya nga in my own little way, tumutulong ako So, ganun tayo dapat. It's our moral obligation, mga bossing, na pag may nakita tayong mali, sasabihin natin yan. Pag may nakita tayong hindi tama, i-correct natin yan. Dapat ganun. Hindi pwedeng maayos naman yung pamilya ko, okay na kami, bahala kayo sa buhay nyo. Nasusunog yung bahay nung kapitbahay mo, bahala siya, wala siyang fire hydrant Wala siyang fire extinguisher Hindi mo na siya tutulungan na na patayin yung apoy. Pwede yung apoy niya pumunta sa bahay mo at masunog din yung bahay mo, di ba? So yun lang naman. Yun lang naman yung ating mga nakikitang mali dito sa posisyon at disposisyon ni Isko. Again hindi natin sinasabi na mahinang leader si Isko, maayos siya. Pero dito na-expose siya at yun yung success story nitong Vox Populi na ito. Na-expose si Isko Moreno kung anong klaseng politiko siya.
Na-expose si Isko Moreno na makasarili pala siya. Na-expose si Isko Moreno na yung mga pangako niya nung nakaraang kampanya, wala, budol lang din. Kasi wala naman pala talaga siyang pakialam sa buong Pilipinas. Ang pakialam naman pala niya, Maynila lang. So, kung nanalo si Isko bilang presidente, oo, malamang sa malamang na magfo-focus lang siya sa Maynila at hindi sa buong Pilipinas. Wala siyang paki. Sasabihin ng mga nasa paligid niya, basta ang importante okay siya. Basta ang importante okay sila. O, yun ang masaklap. O, pero pwede rin naman, sabi nga natin, hindi naman siya nanalo, so pwede rin na maging maayos siya ng presidente. Oo, pero ayun nga, sabi ko nga sa inyo, na-expose si Isko dito and na-confirm ng mga Pilipino yung pagiging balimbing niya. Kasi tinanong din siya rito eh. Sinong itataas mo ba yung kamay ni Inday Sara? Sinong itataas mo ang kamay? Ang sabi niya, wala akong itataas na kamay. Kung sino yung presidentiable na tatakbo, hihingi ng tulong sa Maynila, so long as wala silang mayor na kinikeri, tatayo ako sa kanila. Lahat ng kamay itataas ko. Paano yun? So ibig sabihin, ganun siya, balimbing talaga siya. Kung sino yung makakatulong sa kanya, yun ang politika niya nakalin. Nung panahon ng mga Duterte, inaway niya si Pangulong Duterte kasi nga gusto niyang tumakbong presidente. Tapos noong tumatakbo na siya ng presidente, ginagamit niya na si Pangulong Duterte, di ba? Duterte na siya noon. Natalo siya. So nung natalo siya ngayon, yung tumalo sa kanya, kakampi niya na. Bakit? Kasi nga, nilalagyan ng langis yung kanyang labi. Hindi kanyang labi, hindi personal nilalagyan ng langis yung Maynila. So nilalangisan yung Maynila. Maayos ang takbo ng Maynila. Well-oiled ang Maynila. Pero ayun nga, yung mga taga-ibang lugar, yung mga hindi taga-Maynila, ano ang tingin sa kanya ngayon? Yun yung success story nitong Vox Populi. So sumabog ba ito sa mga mukha namin? Hindi. Na-expose namin kung anong klase ng tao yung guest namin. Same goes with Toby Chanco. Mas galit kay Isko Moreno yung tao ngayon kaysa kay Toby Chanco. Oo, kasi nung kay Toby Chanco, in fairness kay Toby Chanco, nung sinasagot niya yung mga tanong natin, hindi siya presko, hindi siya mayabang. Nung sinasagot niya yung mga tanong natin, kino-consider niya yung nararamdaman ng mga nanonood. Ang sinasabi niya, you may disagree with me on this. You may hate me when I say this, but this is my opinion. Ganun, yung alam mo yun, maganda yung pagkaka-deliver ni Toby Chanco nung mga sagot niya, kahit na alam natin na pinagtatakpan niya si Bongbong Marcos, maganda yung kanyang maganda yung kanyang pag-deliver ng mga sagot na parang hindi nakakasama ng loob. Sasama ang loob mo sa sasabihin ko, pero sasabihin ko dahil ito yung opinion ko. Ganun eh. Ganun eh. Iba yung manner ng pagsagot ni Isko. Yung manner ng pagsagot ni Isko is medyo brusco eh. Pero bilib na bilib kami kay Isko kasi hindi naman siya katulad nung iba na dahil alam niya, katulad yan, alam niya nung nagpunta siya dyan sa SMNI, alam niya na maraming magagalit na mga Pilipino sa kanyang posisyon. Pero nagpunta pa rin siya. Alam niya na SMNI yan, alam niya na Duterte leaning yung istasyon na yan. Pero malakas ang loob niya pa rin na kinongratulate si Bongbong Marcos dyan at nagpasalamat siya personal sa itinutulong ni Marcos sa kanyang syudad. So, hindi niya pinlis ang SMNI. Hindi niya pinlis yung mga host ng Vox Populi. So, dito malalaman mo si Isko, may itlog talaga siya. Kumbaga, matigas talaga ang mukha niya at wala siyang pakialam kung anong iisipin ng tao sa kanya. Basta, ang maganda rin sa kanya, balimbing ako. Deal with it, whether you like it or not, bahala kayo. Basta balimbing ako. Yun yung niya dito, idiniin niya dito. Which is, nire-respeto natin yan. Sabi ko nga, kung meron pang iba tayong mga guest dito, kahit si Trillanes, si guest natin dyan, tatanungin natin siya. Basta wag lang siyang mapipikon. Kasi si Isko hindi siya napikon dito eh. Ang dami namin mga itinanong sa kanya, pero hindi siya napikon. Sinagot niya yun ng ayon sa kanyang capacity at ayon sa kanyang personal na opinion. So natutuwa kami na kung feeling nung iba, nasaktan sila, feeling naman nung iba ng mga loyalista natuwa sila. Yun ang purpose nitong show natin eh. 'Di ba? Yung maniwala, yung mga magkaroon kayo ng sarili ninyong opinion, kayo mismo mag-isip kung ano ba sa tingin ninyo yung pwede nyong makuha dito sa show na ito. So, successful ito. Hindi ito failed interview. This is a successful interview and masasabi ko na isa sa mga pinakamagandang interview namin. Why? Kasi magkakaiba kami ng opinion. Narinig ninyo yung opinion namin, yung pagiging mapait namin sa administrasyon. Narinig nyo rin yung ibang side, yung side nung natutuwa sa administrasyon. And sabi nga nila, pag pinaghalo-halo mo yung sweet, sour, salty, pag pinaghalo-halo mo dun, masarap yun. Hindi lang siya matamis, hindi lang siya maalat, hindi lang siya maasim. Pag pinagsama-sama mo yung lahat, panibagong panibagong explosion ng flavor yon. So, naging maganda itong ating interview, maayos, naging ipinakita ng SMNI na bagamat meron silang bias, hindi sila
hindi sila bias pagdating sa paghahatid sa inyo ng balita. Kung ano yung sinabi dito, hindi na natin pinutol. Kung ano yung binigkas dito, hindi natin tinanggal. Kung ano yung sinabi dito, yun mismo yung naririnig ninyo. Isang patunay na ang SMNI ay ang totoong media outlet na naghahatid sa inyo ng balitang walang labis, walang kulang, walang kinikilingan, wala, lahat patas na. So congratulations sa mga banateros. Huwag kayong malungkot. O huwag kayong malungkot. And ako ay kaibigan pa rin ni Mayor Isko. Oo, ako ay nag-start na mag-vlog bilang isang Iskonyan. At hindi magbabago yun. May respect for Isko as a person, may respect for Isko as a mayor will stay intact. But yung aking pagtingin sa kanya bilang isang Pilipino nabawasan. Yung pagtingin ko sa kanya bilang isang politiko nabawasan. But hanggang dun lang yon. Hindi nun pwedeng maapektuhan yung ating pakikipagkaibigan sa kanya. Kasi pwede naman na magkaiba kayo ng politika, pero magkaparehas kayo, mahal nyo naman yung isa't isa. Pwede naman yun na maging magkaibigan pa rin kayo. Tama? So ako hindi ko i-sugarcoat. I will not say na Isko just mean this. Isko ganito lang ang ibig niya sabihin. Ganito. No. Wala na tayong problema doon. Isko is a good mayor, is the best mayor of Manila. He is the best mayor na nagkaroon ang Manila. Yun, wala na tayong question doon. But yung ibang usaping politika, pambansa, talagang doon nag-fail yung kanyang credibility. And feeling ko naman, wala siyang pake. Nire-reactionan lang natin. Gusto ko lang marinig ninyo na gusto ko lang na i-congratulate ang SMNI Vox Populi at lahat ng mga kasama namin dito sa show na to, pati yung production team, na masasabi ko na itong interview kay Isko, isa sa mga pinaka magandang naging interview natin sa Vox Populi dahil nga ipinapakita natin kung anong klase ng tao itong mga ini-interview natin dyan. At hindi tayo nag-hold back sa mga tanong natin. Yung mga tanong natin kung gaano kainit yung itinatanong natin sa lahat, ganun pa rin kainit ang tinatanong natin. Hindi man natin magustuhan yung sagot, magustuhan man natin yung sagot, ginawa pa rin natin yung ating trabaho na ipakita sa inyo ano bang klaseng mga tao itong mga iniimbitahan natin dito at ini-interview. Then it's up to you to interpret, decide whether you're still gonna like this person, you're gonna hate this person, or you're gonna worship this person. It's all up to you. Ito po ang purpose ng aming show, Vox Populi. Boses ninyo, kung ano yung inyong interpretasyon, yun po ang mangingibabaw sa bayang Pilipinas dahil syempre Vox Populi, boses ng nakakaraming taong bayan. Diba? Ganda, diba? So don't get me wrong, yung mga Iskonian dyan na nagmamahal pa rin kay Isko, we still love Isko, we are still Iskonian, we still support him sa lahat ng mga ginagawa niya dyan sa Maynila, but not 100%. Hindi ba? Pwede naman ganun eh. Pwede naman ganun. Kaya ito, pakinggan natin yung ilang mga sinabi niya dito para lang dissect pa natin yung iba pang mga baka may mga na-miss out tayo. Ito. Mayor. Tatakbo ko ulit. Ayun. Mayor. Ayan, bumalimbing ba? Hindi na, todits na lang ako. Promise. Meron ko mga term pa. May awan Diyos, may 2 term pa ako. Tapos anak mo naman. Hindi na. Magkamukha naman kayo. Hindi ba yung mga tanong namin, alam mo yun, yan din yung tanong ng tao. Trapo ka ba? Magpapalit-palit lang ba kayo ng pamilya mo? Hindi ba? Alam mo yun, yung may tinatanong ba to ng mainstream media? Hindi naman. Kami yung tanong ng tao, kung ano yung talagang nengguay sa kalsada, yun yung tinatanong namin. Yun ang magandang dynamics ng Vox Populi at ng Banateros. Kasi we all came from the streets eh. Walang alta sa amin, walang nag-aral sa Lasal. May mga pinag-aralan naman kami, pero lahat kami halos lumaki sa kalsada. Tapos napunta kami sa posisyon na ito. So alam namin kung ano yung pinagdadaanan ng majority ng mga Pilipino. So kung ano yung dila ng mga Pinoy, yun din yung dila namin at yun yung mga naitatanong natin dito. Hindi tayo statesman dito. It's not for me to decide. Marami naman akong mga kasama ngayon na naglilingkod. Katulad nung ginawa ko dati na maaari naman silang humalinhin. Nasa tao naman yan. Kamusta naman kayo yung dating mayor? Okay naman, nagkita kami nung birthday ni Boss Danny. Nagbisita ako sa... Ito yung mga gusto malaman ng tao eh. Naging magkaaway sila ni Hani Lacuna. So kamusta na kayo? Puntod. Nagkita kami ng Ninang, nagkita kami ni Roland na... Sa buong NCR, ikaw yung pinakamasigasig talaga dito. Talagang tinututukan yung kriminalidad. Congratulations sa pagkakahuli. Napakarami sunod-sunod eh. Ayan, so nakita nyo, kinocongratulate natin siya doon sa mga nagawa niyang maayos dito sa kanyang syudad. Yung mga paghuli, doon sa mga nakikita ng CCTV, yung mga pagpatay, pag-hold up, nahuli dito mga bossing ni Mayor Isko. So maayos yung kanyang politika sa Maynila, no doubt napakagaling niya. At sana sundan ito ng lahat ng mga mayors. Ang dalawang mayor na
na gustong-gusto ko talaga, actually tatlo Ang tatlong mayor na gustong-gusto ko, yung mayor ng Marikina, itong Maynila, at saka yung Davao. Pwede na natin isama si Vico Soto dahil maganda rin naman ang ginagawa ni Vico Soto sa Pasig. Sige, isama na rin natin yung Makati. Oo, pero talagang ang hinahangaan ko na mayor, dalawa, si Isko at saka si Mayor Baste talaga. Without bias kay Mayor Baste, dahil kaya nga ako lagi nagpupunta ng Davao Kasi nakita ko talaga na maayos ang Davao. So, walang problema doon. We are giving credit when the credit is due. Hindi ibig sabihin na si Isko hindi natin gusto yung pang buong bansa niyang politika hindi na natin papansinin yung kanyang mga magandang nagawa sa syudad niya. Ganyan parehas tayo, lalong-lalo na pag nasa SMNI tayo. Kasi yan ang sinasabi ng SMNI bagamat may mga sarili kayong opinion, kailangan pagka may mga guest tayo, dapat nire-respeto natin, dapat ina-accord natin ng maayos or ina-address natin ng maayos. Kung hindi natin gusto yung sinasabi nila, wag kayong parang si Mike Abe na pag hindi na gusto yung guest, inaaway na, hindi dapat ganon. Pwede namang magpalitan ng opinion ng sibilisado. Pagdating dito sa vlog natin, murahin natin. O tayo na bida rito. Pero pagdating diyan, syempre, kailangan i-project pa din natin yung somehow meron tayong fairness, lalong-lalo na pag nandiyan sa show. Oh. Hindi, ako naman hindi naman ako nagkukulang. Pag ginawa nila sa Maynila, good lang yung mga time makakalawit namin. Tingnan ko, pinadala ko sa NBI. Natuwa naman ng NBI. At maaari, una, siyempre, yung mga tulongges, magbagong buhay na kayo. Kung hindi naman, wala naman ako magagawa. Pero, pag ginawa nyo sa Maynila, not worth it. We'll go after you. Yorme, may issue dyan na yung tungkol sa mga, di ba, yung nakubad, na naglalakad-lakad sa kalsada, mga tambay. May mga issue na ito daw ay anti-poor lang. Kasi napakarami pa rin daw ngayon sa Malate, especially sa Malate, na mga illegal na mga Koreano na nagdodroga sa loob ng mga JTB, KTB. Ay hindi sila pinupuntirya, pero yung mga nakatambay lang, sila pa ang pinupuntirya. Parang ang iniisip tuloy ng iba, bago kami yung hulihin ninyo, na nakaubad lang naman kami, wala naman kami ginagawang krimen. Katulad ito, opinion ito opinion ito ng mga tao na yung paghahunting nyo sa mga nakaubad Diyan lang naman kayo pumupunta sa mga iskinita, paano nyo sasabihin na hindi anti-poor yan? Nagpupunta kayo doon sa mga lugar kung saan mainit, walang mga aircon yung mga bahay, naghahalo ng simento. Hindi naman kayo nag-iikot sa mga subdivision, hindi naman kayo nag-iikot sa mga Central Business District. Di ba? Yun yung mga tinatanong namin, kung ano yung karaniwan na tanong. Bakit hindi unahin yung mga galugurin nyo yung mga club doon, na kung saan, doon mismo sa loob ng club, tumitira sila? Good point, no? Bad. Hindi ko masyadong iniintindi yun nowadays kasi nasa krisis tayo. Mas inuuna ko muna, paano ko ba maitatawid? Maiibsan? Mapapagaang? Doon mo dito, ito pa yung isa. Napaka-generic naman ng question di ba? Ako bilang isang Pilipino, na maayos naman ng nagdadamit naman ako sa labas, para sa akin, hindi ko alam kung ang ibig sabihin dito ni Isko is unahin natin yung problema ng Pilipinas sa kahirapan, problema ng Pilipinas sa krisis. Huwag natin unahin yan. Kasi yun yung sinasabi niya rito Iba lang yung pagkaka-deliver niya. Pero feeling ko yun yung sinasabi ni Isko dito na maraming problema yung syudad So hindi ko pinapansin kung ano yung mga ipinapatupad-patupad nila. Pero kung ako naman, ang sagot ko rito, maganda naman yung magkaroon ng disiplina yung mga Pilipino. Pero siguro, mas maganda na kesa, ano na lang natin, sabihin na lang natin sa mga Pilipino na magkaroon ng disiplina. Pero kung ifo-focus natin yung energy natin doon, maggagalugad tayo para lang sa mga nakahubad, para sa akin, it's a waste of energy, lalong-lalo na ngayon, waste of time and money, lalong-lalo na ngayon, na meron tayong krisis. Every centavo counts. Every drop counts ng gasolina. So, siyempre, pag nagpunta tayo, naggalugad tayo, gumagamit tayong gasolina, gumagamit tayo ng mga resources, gumagamit tayo ng mga tao, sweldo ng mga tao, imbis na itong mga tao na to, ginagampanan yung kanilang mga tungkulin, nag-iikot-ikot dito. So, alam mo yung ibig ko sabihin? So, as much as makatipid tayo, gawin natin, kasi ang kailangan nating i-address ngayon is yung papatay sa tao. Di naman papatay sa tao yung mga nakahubad. Normal, yung mga kriminal, may mga baril, may mga kutsilyo, huliin yan. Pero yung mga nakahubad na yan, hindi naman yan papatay sa tao. Pwede naman natin sigurong gawin yan. Pero, mas maganda siguro, ipagpaliban natin yan or ibigay natin yung mandato sa mga barangay na ipagbawal yung mga nakahubad, pabayaan na natin yan sa kanila, yung otoridad, ilagay na lang natin sa totoong mga issues ng bayan, and then, i-address natin itong kakulangan natin sa enerhiya, gasolina, taas ng presyo, bla bla bla. Mas okay sa akin kung ganun yung sagot kesa sa, hindi ko kasi iniisip yan. Marami kasing problema ang Maynila Ang tanong kasi dito sa tingin mo ba, anti-poor ba ito o hindi?
Yun lang naman yung sasagutin mo eh. Ang sasagot mo lang naman doon, para sa akin, medyo talagang anti-poor. Kasi ganyan din naman yung sinasabi nila doon sa Oplan Tokhang ni Pangulong Duterte, anti-poor daw eh. So if that applies to Pangulong Duterte's Tokhang, it also applies here. Para sa akin, medyo anti-poor ito. Kasi nga, makikita nyo naman yung sa mga balita na nagpupunta sila sa mga lugar na hindi naman subdivision. Hindi naman central business district. Wala naman silang operation doon. Nag-ooperate naman sila doon sa mga lugar kung saan may hirap yung mga tao. So pwede mo sabihin na hindi naman siya anti-poor siguro, pero mas tinatamaan lang dito yung mga mahihirap dahil nagpupunta sila at marami sa mga ganyan, mga nakahubad, nandoon sa mga area kung saan yung mga maralita natin mga Pilipino, yung mga third class sa laylayan. So masasabi ko na pwedeng hindi siya anti-poor, pero ang apektado nito is karamihan mga mahihirap. Hindi ba? Pwede naman ganun eh. Yung hirap na dinaranas ng tao sa kasalukuyan dahil sa krisis. So more than anything else, ako ganoon. Ngayon, halimbawa naman, if there is right information about they're doing it in Manila, itong mga Koreano o banyaga, magiinuman sa kalsada na walang permiso. Kasi minsan pinapayagan naman natin, lalo na kung may mga birthday, dala ng mahihirap yung kapitbahay o yung mga kababayan kong iba, sa labas na lang sila naghahanda. Oo na, mainit sa oblo. Ayun yung sinasabi naman natin na kailangan din ang batas, hindi mo binibend, pero kailangan may considerations, hindi ba? O maganda rin yung sinasabi ni Isko rito. Well, hindi naman lahat ng sinabi niya rito pangit. May sinabi siyang di natin nagustuhan, maybe pangit sa atin. Pero may mga sinabi rin siya dito na may sense. Ito yung politika. Love and understanding and care sa ating mga minor de edad. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. O ito na, comment ng social media. Balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Tanong yun. It's not an opinion. It is a question na tama lang naman na sagutin ni Isko. Ano ba talaga yung politika niya? Maganda, di ba? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Ngayon, sa klase ng balimbing na si Isko, ano siya, matamis ba o maasim? Kasi ako I would say talaga na balimbing si Isko. Oo, para rin siyang mga rimulya. Pasensya na, kaibigan ko siya, pero ito ang tingin ko after nitong interview na ito. Nabalimbing siya kasi inaaway niya yung mga Duterte, biglang naging okay siya sa Duterte, tapos biglang ngayon hindi naman niya inaaway yung mga Duterte ngayon kasi alam niya na malakas ang mga Duterte sa 2028. So, ang umo-okay naman siya ngayon kay Bongbong. Di ba ganyan din yung mga rimulya? Nung una, kay kay Binay, biglang naging Duterte, tas ngayon Bongbong na. So, ang politika ng mga rimulya at ni Isko, parehas. Kung sino yung nasa kapangyarihan, yun yung nila. Yun yung kakampi nila. Now, bakit niya binanatan si Pangulong Duterte noon? Nasa kapangyarihan. Paalis na si Pangulong Duterte noon . Tapos may balak siyang tumakbo. Gusto niya maging standard bearer ng Liberal Party noon . Kaya inaway niya si Pangulong Duterte para makuha niya yung mga dilawan. Kasi may usapan noon na para matalo mo si Bongbong Marcos, isa lang ang tatakbo. Yun ang usapan noon. Ngayon, nag-usap-usap sila. Si Lacson, si Pacquiao siya, si Leni Robredo. Sabi ni Leni Robredo, hindi daw siya tatakbong presidente. So kung hindi tatakbo si Leni na presidente, walang standard bearer ang Liberal Party. Yun yung pagkakataon na nakita ni Isko na kailangan kong makuha yung Liberal Party. So para makuha ko yung Liberal Party, aawayin ko si Pangulong Duterte. Pagdating sa approach niya sa pandemic, aawayin ko siya para makuha ko yung ako ang i-promote ng Dilawan kasi dalawa lang naman maglalaban talaga diyan Marcos at saka Dilawan, loyalista at saka Dilawan. Yun lang naman Loyalista DDS at saka Dilawan. So ginawa ni Isko yun. Ang problema, si Leni Robredo, scammer. Sabi nga niya kinuwento niya yun sa amin Sabi niya, ang usapan nun, hindi siya tatakbo Kaya ako nagdeklara kasi walang standard bearer yung liberal. Kaya ako nagdeklara para makuha ko yung liberal at the same time, ako yung maging standard bearer. Walang standard bearer Hindi naman pwede si Lacson. Hindi naman pwede si Pacquiao. Sabi kasi ni Pacquiao at ni Lacson, hindi sila aatras. Pero si Leni, umatras na. So nakita niya yung opportunity na yun. Biglang kinaumagahan daw nung nagdeklara siya, natatakbo siya ng presidente, biglang naging kulay rosas daw yung bukas. Kaya napasubo na siya. Napasubo na siya na tumakbo ng presidente. Kahit na alam niyang hindi siya mananalo, napasubo na siya kasi nga ibinigay niya na yung pagka-mayor kay Lacuna. Sinabi niya na ikaw na ang tumakbong mayor, ako na ang tatakbo ng presidente. Kaya gano'n na nangyari mga bossing. Hindi din naman niya ine-expect na si Hani Lacuna tatarantaduhin yung Maynila. Saya kahit sinabi niya kay Hani Lacuna na ikaw na, kinuha niya ulit kay Hani Lacuna.
Oh, so yun yung istorya noon mga bossing. Kaya inaway niya si Pangulong Duterte. O tinan mo nung tumatakbo na siyang presidente. He's hoping na i-endorse siya ni Pangulong Duterte. Hindi siya in-endorse ni Pangulong Duterte pero hindi na siya bumabanat sa mga Duterte noon. Kasi nga alam niya na pag binanatan ko yung mga Duterte ngayon, wala na lalong boboto sa akin. Alam mo yung mga ganun. So nakita na natin kung anong klase ng politika meron ito si Isko. Ganun pala talaga siya. Kung sino yung mapapakinabangan niya, yun ang kakampi niya. So yun yung na-expose dito. Naging successful ba ang Vox Populi o hindi? Yes, naging successful. Kasi na-expose natin kung anong klase ng politiko si Isko. Again, hindi ba siya magaling na mayor ng Maynila? Magaling. Pinakamagaling na mayor ng Maynila. Siya ang pinakamahusay na naging mayor at palagay ko, pinakamahusay na magiging mayor. Walang mayor na makakatapat sa ginawa niya sa Maynila, mga bossing. No doubt about that. Huwag kayong magagalit. But I'm speaking in yung kanyang personality as a politician and as a Filipino. Yun yung ano ko. Nakain niyo na ba yun? Wala akong ganun eh. Aksyon demokratiko ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung... So dito sa interview na to, dito sa sinasabi niya na to, sinasabi lang niya na hindi ako loyalista, hindi ako DDS. Meron akong sariling partido, Aksyon Demokratiko. Now, nakakatulong ang Maynila sa akin, kaya I'm giving the credit sa gobyerno natin. Hindi niya inaaway si Inday Sara. Pagdating kay Inday Sara, he's also being fair. So sinasabi niya dito na neutral ako. Ayaw kong madamay sa politika, lalong-lalo na yung mga constituents ko. Naiintindihan ko yan. Walang problema dyan. Pero nung tinanong na siya, nung sinabi niya na overall maganda yung ginagawa ni Bongbong Marcos laban sa katiwalian dun na. Sabi ko, teka, parang mali na yan. But again, that's his opinion. Hindi para sukulin ko siya doon. Yung aking opinion, dito ko na ilalabas sa vlog ko. Hindi na doon. Kasi ayaw ko naman bastusin yung kaibigan namin na si Mayor Isko Moreno. So hindi mo pwedeng sasabihin sa amin na si Pangulong Marcos walang yun ang sinabi niya wala daw na mga pwedeng makapagdirekta na si Bongbong Marcos ay may involvement dito. Malabo. Malabo yung para sa akin. Unang-una sa lahat, sino ang naglalabas ng pera ng taong bayan? Department of Budget and Management. DBM. Si Zaldico, kuha ng ang DPWH, kuha ng pera sa DBM. Ang DBM release na ng release. Hindi naman magre-release ang DBM nang walang pirma ng presidente. At hindi rin magre-release ang DBM at ang presidente ng pera kung hindi niya alam kung saan mapupunta. Di ba? Alam nila na mapupunta sa DPWH at alam nila kung ano yung mga project na ipinaprioritize ng DPWH. So hindi mo dito pwedeng sabihin na hindi naman lahat ng tao ko alam ko kung anong ginagawa nila eh. Kung pinsan yan, hindi naman pwede na kahit nga nanay niya hindi siya nababantayan eh. Oo, hindi siya nababantayan nung nanay niya, si Martin Romualdez. Pero alam nung nanay niya na may ginagawang masama yung anak niya. Ang tanong, kukonsintihin mo ba o hindi? O ako si Bongbong Marcos, pinsan ko yan. Hindi ko naman alam talaga yung ginagawa niya 24 oras pero nakikita ko ano yung performance niya bilang isang Speaker of the House. Maganda ba yung ginagawa niya bilang Speaker of the House? Kung mali, dapat sinisita ko na. Hindi pwedeng, ganun na lang ba yung natin? Ganun na lang ba yung sasabihin natin na hindi naman pwedeng bantayan ko yan, araw-araw wala na akong nagawa. Yun yung responsibilidad mo bilang leader eh. Bilang ama, ang responsibilidad mo, mabantayan yan. Hindi perpekto, meron kang mamimiss out. Ang tanong, may gagawin ka ba para i-correct yung pagkakamali na yun? Ganun yun eh. O halimbawa, ako si Marcos, pinasampahan ko ba ng kaso? Pinaimbestigahan ko ba yung pinsan ko? Yung anak ko, pinaimbestigahan ko ba bagamat siya yung pinakamaraming insertions? Wala namang kita yung probinsya, pinaimbestigahan ko ba? Hindi, kinonsinti ko. So pag kinonsinti ko, anong ibig sabihin nun? Di sangkot ako dun sa O ngayon ako, presidente ako. Mantakin mo, hindi ko nakikita nagloloko si Saldico, hindi ko nakikita nagloloko DPWH, hindi ko nakikita nagloloko si Martin Romualdez, hindi ko nakikita nagloloko si Sandro Marcos. Ibig sabihin, tanga ako, incompetent ako, lahat na lang nang gumagawa ng masama, hindi ko nakikita. Tapos ang dahilan ko, I'm just one person, hindi ko naman pwedeng bantayan yan. Hindi naman, anak nga niya, hindi niya nababantayan eh. Mali yun, sir. Mali yun. Extraordinary ang trabaho ng isang presidente. At kapag presidente ka, kailangan lahat saklaw mo. Bakit? Perpekto ba nung panahon nung kay Pangulong Duterte? Hindi. Hindi. May corruption ba sa DPWH nung panahon ni Pangulong Duterte? Oo. Pero hindi katulad nito. Mali-mali yung pera. Hindi katulad nito na wala na talaga yung proyekto. Dati, overpriced lang yung mga project. Nagagawa pa din yung project. Nangungumisyon pa din yung mga politiko. Pero hindi ghost. Pag gumawa ng tulay, nagagawa naman yung tulay. After few months nga lang, baku-baku na yun. Pero nagagawa yung tulay. Ngayon, wala talagang nagagawan tulay. Hindi mo nakikita yun bilang presidente. Hindi mo nakikita na lahat ng ahensya ng gobyerno mo sumasablay na.
Tapos sasabihin mo na hindi ko naman kayang bantayan lahat yan. Kung hindi mo pala kayang bantayan, umalis ka na dyan. Nagloko yung ilang tao, hindi mo pare-parehas na hindi mo nakita. Ang nakikita mo yung mga Duterte, nakikita mo yung sinasabi ni Inday, pero yung mga pagkakamali ng mga tao mo, hindi mo ina-acknowledge or hindi mo ina-address. Ang tawag doon, kasabwat ka. Di ba, Mayor Isko? Kasi ang sinasabi niya, o katulad niyan, guilt by association. Dahil ba, pinsan siya ni Martin, sangkot na si Pangulong Marcos. Pwede. Bakit? Yung mga posisyon nila, Presidente, Speaker of the House. Buti sana kung si Martin hindi siya Speaker of the House. Buti sana kung si Martin, ang ninanakawan niya, yung distrito lang niya, hindi buong Pilipinas eh. Ngayon, i-associate mo silang dalawa talaga. Bakit? Kasi nga, yung chain of command, ganun eh. Presidente, Speaker of the House, Senate President, Vice President, tapos mga Appropriations Committee Chairman, at kung ano-ano pa. Sa'yo lahat yun, ikaw ang ulo nun eh. Hindi pwede mong sabihin na porket pinsan ko, may kasalanan na rin ako. Oo, pwedeng pinsan, wala kang kasalanan, pero bilang presidente, may kasalanan ka. Why? Responsibilidad mo yung Speaker of the House na disiplinahin. Responsibilidad mo yung DPWH, under sa'yo yan. Disiplinahin mo yan, pati yung DBM, under sa'yo yan. Release ng pera, DPWH, release ng pera, wala nagagawang proyekto. Ang laki ng utang, wala nagagawang proyekto. Oh, di ba? So, yun yung sinasabi natin. Kung ang pag-uusapan dito pinsan, hindi siguro pwedeng tama yung sinasabi mo, pero bilang pinsan at saka presidente, malaking weight nun. Malaking problemang ano yun. Oo, talagang pwedeng mag-connive yung mga yan. Kung naman si Mayor Isko, umaling-mali ka dyan. Araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. We did recognize it, sir. 4 years na. 4 years na, Yorme. 4 years na siyang nandiyan dyan sa pwesto. Tanungin mo yung mga constituents mo sa Manila, okay ba sila? Okay yung Maynila, pero okay ba sila? Bilang apektado rin naman sila sa lahat ng ng bilihin, presyo ng bilihin, presyo ng gasolina, krimen, droga, apektado man yan sila, sir. Ikaw din bilang mayor, alam mo yan, bumalik talaga yung droga. Oh, masaya ka ba doon? Yun ang tanong eh. Masaya ka ba sa taas ng presyo ng bilihin ngayon? Masaya ka ba sa mahal ng gasolina? Masaya ka ba how they are addressing the issue? Masaya ka ba na ayuda na lang ng ayuda? Masaya ka ba na walang mga trabaho yung mga Pilipino? O masaya ka ba na nakikita mo ang daming ahensya ng gobyerno halos hindi na nagfa-function dahil yung presidente natin papasyal-pasyal? Masaya ka ba dun? Bilang Pilipino, hindi na bilang mayor ng Maynila, bilang Pilipino, kaya nga ang tanong ko sa kanya, in your personal capacity, not bilang isang mayor, but in your capacity, do you think this government is doing a good job? Di ba? I can say yes, they are doing a good job in Manila, but generally in the whole Philippines, I don't think they are addressing it ng mabilis. Oo, yung pabahay, hindi nila na-address ng maayos. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nila na-address ng maayos. Yung peace and order, lumala. So, masasabi natin na may kulang pa na sana magdagdag sila ng effort. But dito sa Maynila, they are doing okay, they are doing great. Thanks for helping us. But again, if opinion ko lang naman, pwede naman yun, ito yung nakikita ko na pagkukulang nila, and I hope na ma-address nila for the remaining years kasi kawawa yung mga Pilipino. O kaya mga taga Maynila, pero yung mga ibang lugar sa Pilipinas, kawawa. Kaya sana ma-address nila yan. Nakikita mo naman yan. Imposible hindi mo nakikita yan. May may social media account ka eh. Nakikita mo kung ano yung mga paghihirap na dinadanas natin ngayon, sir. Ganun lang kasimple. Di tapos na. All of Manila voted in our favor. Ayun. Pasig, Taguig, o Makati. Ang Maynila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan. Hindi ka naman, sir, makikipagbardagulan. Maglalabas ka lang ng iyong opinion bilang isang dating tumakbong presidente, di ba? May advokasya ka. Pasok pa ba sa advokasya mo yung ginagawa ng presidente ngayon? Hindi masamang magbigay ng opinion. Ang mali dito, sabi nga nila, kapag alam mo na may problema tapos nanahimik ka, naging part ka ng problema na yun. Kapag nakita mo na mayroong mali tapos sinita mo, edi naging part ka ng solusyon. Ganun lang naman yun, sir. Sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Okay nga yung makipagtulungan. Okay yung tumanggap. Pero ang tanong, kukonsintihin mo ba yan kung magnanakaw yan, sir?
O, alam mo na magnanakaw yan. O, sa tingin mo magnanakaw yan, kukonsintihin mo ba yan? Syempre hindi. Okay, tatanggap tayo bilang ama ako ng lungsod, pero hindi ako magbubulag-bulagan sa mga pagkukulang ninyo. So dahil busog ako, okay na sa akin kahit magnakaw kayo, wala akong pakialam. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Kasi yun yung idea na fino-float niya rito eh. So long as Manila is okay, so long as I'm getting help from the government at binibigay ko yun sa Maynila, wala akong paki sa iba. So selfish ka pala. Selfish ka pala, hindi ka pala makabayan, hindi mo pala mahal ang buong Pilipinas, ang mahal mo lang Maynila. Ay buti na lang, hindi ka nanalo ng presidente. Ito personal na opinion ko lang. Hindi to pwedeng maapektuhan yung relasyon natin kay Mayor Isko. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. Kaya nagtatanong na kami ng mga ganitong sagot kasi nga, ng mga tanong kasi nga, medyo nagdududa na rin kami sa posisyon ni Mayor Isko. Gusto mo ba maging presidente si Inday Sara? Hindi niya yung sinagot. Pero ang sinabi niya, kung magiging presidente si Inday Sara, binoto rin ako ng tao, makikipagtulungan ba ako kay Inday Sara? Of course. Katulad ng pakikipagtulungan ko kay Bongbong Marcos. Pero kung halimbawa si Inday Sara magnanakaw, so hindi mo rin sisitahin si Inday Sara. Kung halimbawa si Inday Sara pumatay ng maraming mga Pilipino, tinuloy niya yung war on drugs tapos mas malala yung kanya tapos feeling mo umaabuso na yung mga pulis sa kapangyarihan. Are you still gonna turn a blind eye dahil lang yung Maynila ibusog? Diba? Yun yung mga tanong dun eh. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente. In that future. Or let's just say, another person. Para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Usapan lang. Hindi ba, yung ibig ko sabihin na we have our opinions, we have our politics. Sinasabi rin namin yung politika namin, pero hindi namin isinusuksok sa bibig ni Isko. Because alam namin na meron siyang sariling opinion and we respect that. And nakikita nyo naman si Isko, kahit binabanatan namin si Bongbong dito, hindi rin naman niya kami binabara eh. O pinababayaan niya rin naman kami na ilabas yung opinion namin. After all, Vox Populi ito eh, boses mo yan. So naging successful ba itong itong interview na ito o hindi? Para sa akin, naging successful yan. Kasi nga, nakilala natin kung anong klase ng politika si Isko Moreno, and I still respect him as a friend. I still respect him as a person, but I still believe in him and respect him as a mayor of Manila, but as a Filipino na tumakbo ng presidente, I got disappointed, but a little bit only. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.